buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang It's Your Thought. Let's continue in prayer. Lord, salamat po sa pagkakataon na kami nagkakatipon-tipon para kayo papurihan, pasalamatan, dalhin na aming mga handog, mga hiling at mga papuri sa inyo. Salamat sa pahiram niyong buhay, sa pag-iingat niyo sa amin araw-araw, maging sa aming mga mahal sa buhay, sa mga tuksong nalalampasan, sa mga trials, Lord, na napagtatagumpayan. At doon sa mga panahon na kami ay nalilito na kayo pa rin ang nagpapaliwanag ng aming isip. Salamat po. Humihiling kami ng patuloy na paglilinis, pagpapalakas ng aming loob, at nawa pagpapaliwanag ng aming isip upang lalo naming maunawa ang inyong mga salita, mai-apply namin sa buhay namin. At yung magandang kalooban nyo ang siyang maganap sa amin. Salamat. Kayo po ang hinihiling namin maging tagapangaral. May your voice be our guide, our healing, our anointing, our empowerment. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Napakaraming laman ng ating isip kung minsan na hindi dapat nasa loob ng isip natin. Mga pag-aalala, mga takot, mga kung ano-anong pangamba na tumatanggal ng ating kaligayahan, nagbabawas ng ating kasiyahan, at nagdadagdag lang ng mga negative feelings sa ating buhay. Pero kung tutuusin, bakit merong the same phenomenon, pero iba-iba ang talab sa tao? Kasi may mga taong mapag-isip, may mapag-alala, at mayroong hindi. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, It's Your Thought. Nasa pag-iisip, nasa paraan ng pag-iisip mo, ang lahat ng bagay. Matthew 6:25-27, I tell you not to worry about your life. Jesus speaking here. Don't worry about having something to eat, drink, or wear. Isn't life more than food or clothing? Look at the birds in the sky. They don't plant or harvest. They don't even store grains in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than birds? Can worry make you live longer? Maganda yung ending na tanong. Sabi gano'n, napapahaba ba ng pag-aalala ang inyong buhay? Sabi ng New International Version, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Ano ang mapapala ng mahilig mag-alala at mahilig matakot? Immediately, the lesson is, do not worry. Have faith instead. Isa-isa lang ang pwedeng ilaman sa ating isip, sa ating puso. At pag puno na ito ng pag-alala at takot, wala nang space yung faith. Pero pag inilagay mo doon ng pananalig, ang paniniwala sa kalooban ng Diyos, ang pananampalataya, ang mawawala ng space ay yung worry, yung pag-aalala at takot. Ano-ano ang mga pinag-iisip nating nakakatakot, nakakapag-alala, nakakatanggal ng ligaya, at nagdadagdag lang ng hirap at bigat sa ating loob. So for your loved ones and for yourself, of course, it's important that you do your best to be strong and healthy, to be prepared for needs and emergencies, to be safe. These are all important. But then live and entrust the rest to God. Pag sinabing nananalig tayo sa Panginoon, sumasampalataya, hindi ibig sabihin, wala na tayong ginagawang hanap buhay. Hindi ibig sabihin, wala na tayong ginagawang paghahanda sa mga pangangailangan na darating. Hindi na natin ginagawa yung humanly possible para i-secure ang mga sarili natin. No, we do all that. Faith does not mean you don't do anything. In fact,
faith, if it has no works, is dead. So you do what you can, and this is where faith works. After having done what you should and what you could, you leave the rest up to God. Parang nagtatanim ka. Ihahanda mo yung lupa, papayamanin mo yon, tataniman mo, didiligan mo, tapos magpapahinga ka na. Hayaan mo na ang Panginoong Diyos ang magpalaki. Once in a while, didiligan mo uli, aalagaan mo na naman, pero hindi mo huhugutin sa lupa, hindi mo bubuhatin yung lupa at tatanggalin yung takip para malang malaman mo kung lumalaki na nga ba yung halaman or not. Yun ang papel ng Diyos. Ang papel mo, gumawa ng kaya mo, at pag ginawa na natin yon, nasa sa Diyos na ang iba. So matapos mong turuan ang iyong anak na magpakabuti, magpakagaling, kung siya'y wala na sa iyong poder at malayo, huwag ka na mag-alala. Nagawa mo na yung dapat mong gawin. Kung meron ka nalang pwedeng gawin ngayon ay ipanalangin siya. Pero ngayon, hahayaan mo na ang Diyos ang kumilos, magpalago ng lahat ng naitanim mabuti sa iyong anak. Matapos kang mag-aral, nag-review, ipapasa Diyos mo na yung exam. Hindi mo dadaanin sa pag-worry. Matapos mong gawin ang practical, maaring nag-invest ka, naghanap buhay, ipapasa Diyos mo na ngayon ang mga darating na panahon na maaring magkaroon ng pangangailangan. So you do your part, and after having done your part, you relax and let God do His part. Why? Because worrying and being afraid does not and will not help. Sabi nga nung verse, sa pag-aalala, sino naman ang makakapagdagdag sa inyo ng kahit isang oras lang sa inyong buhay? Sa katunayan, iiksi pa nga yung buhay mo sa pag-aalala mo. Kaya mas mainam na ginagawa mo yung practical, tapos nananalangin ka, at may puwang na ibinibigay mo para sa Diyos, na kanyang-kanya lang, hindi ka nakikialam, hindi ka nangihimasok, hindi ka nag-aalala, hinahayaan mo ang Diyos na kumilos. Paano mangyayari yun? Na pwede kang magtiwala, pwede kang manahimik. Train your mind to reject negative, worrisome, and fearful thoughts. Sanayan ang isip, natanggihan ang lahat ng dumadapong mga isipin na nakakapagpaalala at nananakot. Training yan. Train your mind to focus on positive, reassuring, and calming thoughts. And train your mind to see, appreciate, and celebrate the positive. Kaya sinasabi nga nila, the same heat that melts the wax hardens the clay. The same situation that can make you worry actually makes other people relax. Kasi it's all how you think. Paano mo iniisip ang mga bagay? Paano mo tinatanggap ang mga bagay? Kaya yung mga papag-alala, hindi dahil talaga maraming dapat alalahanin. Mapag-alala lang talaga sila. Yun naman mga walang bahala, hindi naman ibig sabihin dahil wala talagang kailangang bahalain, pero talaga lang mapagsawalang bahala sila. It's their attitude that shapes their mind. And it is their mind that shapes their lifestyle. Kaya mahalaga, conscious tayo sa level pa lang ng pag-iisip. Change your negative feelings by changing your thought. Kasi ang saya-saya mo, may biglang dumating na bad news, lumungkot yung isip mo, lulungkot ang katawan mo, lulungkot ang lahat. Pero pag sumaya ang iyong isip, sasaya din ang lahat. Kaya tinetrain mo ang sarili mo, hanggat maaari, mas magsaya ka kaysa mas magmalungkutan. Mas sanayin mo ang sarili na maghanap ng maganda kaysa maghanap ng pangit. Change your negative thought by changing your mind. By changing the inputs to your mind. By changing what you focus on, what you hear, what you see. Ang pinipili nating laging pakinggan, panoorin, tingnan, basahin, nakaka-apekto sa pag-iisip. At yung pag-iisip natin ang nakaka-apekto sa ating emosyon. So sa kaugat-ugatan ng lahat, ano ang naririnig? Ano ang naiisip? Ano ang nakikita? Yun ang bantayan kung gusto nating magkaroon tayo ng control doon sa effect ng mga naiisip natin sa ating emosyon, sa ating buhay.
Sa kung meron tayong gustong baguhin, lalo kayong ugaling mapag-alala, ano mang ugali, dapat ang unang baguhin, paraan ng pag-iisip. Romans 12:2, don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Romans 12:2 NIV says, be transformed by the renewing of your mind. Mababago ka lang pag binago mo ang paraan ng iyong pag-iisip. That's why you plant a thought, you harvest an act. Like itinanim nyo, yung isip sa isipan nyo, napupunta ka ngayon dito. Kaya ayan, nandito kayo ngayon. Nagtanim kayo ng isipin, nagbunga yan ng gawa. Plant acts repeatedly, and you harvest a habit. Yung iba sa inyo, habitually, nagpupunta na talaga dito kasi pinaulit-ulit nyo na. Kay bumagyo, kay umulan, kay may rally, kay ano man, andyan kayo kasi habit na eh. Hindi na pinag-iisipan, hindi na naguguluhan, hindi na nagtatalong isip kasi habit na. Remember, nagsimula sa pag-iisip, naging aksyon, inulit-ulit yung aksyon, naging habit. Plant habits, and you harvest character. Nagiging mapagpaumanhin kayo kasi nagsimula kayo mag-isip magpaumanhin, ginawa nyo magpaumanhin, pinaulit-ulit nyo, ngayon, automatic na mapagpaumanhin na kayo, kaya may character. Anong character natin? Bugnutin, maitin ang ulo, masungit, mapagbigay, maramot, lahat yan nagsimula sa isip. Pag yung isip, hinayaan mo na kontrol yan ng yung aksyon, pupunta sa aksyon yung isip. Ulit-ulitin mo, magiging habit. At yung habit mo, magiging character. Now, you plant character and you harvest a mentality. Ang hirap ng baguhin pag mentality na. Kasi, naging character na yun eh. Naging habit na. Naging repetitious act. Naging repetitious thought. Naging gano'n na yung tao. Plant character and you harvest a personality and a lifestyle. That's why if you want to change that, begin where it counts. Begin in the realm of thought. Maraming tao napapariwara, napapasama, nalalagay sa masama, sa pangit. Kasi yung thought pa lang, hindi niya kinontrol. Nag-iisip pa lang siya na, magtataksil kaya ako sa asawa ko. Dapat nung pa lang, kontrolin mo na. Pero pag ginawa mong aksyon, o nagtaksil ka nga once, tapos inulit mo, pinaulit-ulit mo, naging habit na. Mamaya, ganun ka na, karakter mo na yon. Ang hirap-hirap ng baguhin. Hindi mo nababago ang karakter ng ganun-ganun lang. Dapat mabago yung pag-iisip. Kaya may maraming mga tao nagbabago pag nag-retreat, nagbabago pag umattend ng church, o kaya nag-Bible study. Kasi ang talagang ina-address ng spiritual activities is to change the heart, the mind. At oras na nakumbinsa yung mind na yun na mag-change, susunod ang lahat. Kaya yan din ang target ng advertising. To control, to change, to influence your mind. To buy this. Kung hindi mo siya mabili dahil sa kanyang scientific qualities, mabibili mo dahil yung model maganda o may itsura at gusto mo maging tulad ng model na yon. Kaya puro appeal to the emotion, which really is an appeal to the brain, which will trigger the emotion. What components of your mentality don't you really want? Meron ba tayong mentalidad, ugali, asal na, kung tutuusin, ayaw naman talaga natin? What components of your mentality do not really help or uplift you? Identify such things. Because you can change them. Are you a worrier? Mahirap yon. Tulog yung iba, gising ka. Kasi nag-aalala ka. Nakakakain sila ng masarap, ikaw hindi. Kasi nagwa-worry. Payapa sila, tahimik, pero ikaw, naguguluhan. May bagyo, yung iba, sarap ng tulog. Ikaw naman, alalang-alala, pero pareho lang kayong nandun sa loob ng bagyo na yon. Again, sinabi natin na hindi naman, kung hindi ka mag-aalala, wala ka namang ginawa.
So kung kaya mong lumipat sa ligtas na lugar, tibayan yung bahay mo, magsuot ka ng floater o life vest para sure ka, gawin mo. Pero pagkatapos doon, at matapos mong manalangin, leave it up to God. Pero meron, habang nagdadasal, ibinibigay sa Diyos yung problema. Pagka amen, sabi niya, akin na uli Lord yung problema. Siya na naman na magdadala. Kasi tapos na yung dasal. Walang naiba. Change anything or everything by changing the way you think. Kung may dapat bantayan, yung thought, kasi invisible, inaudible, hindi mo nahahalata na i-influence, nakokontrol ka na niya. Kaya sa mga mind control, sa mass psychology, laging yung mind ang gustong kontrolin ng mga social engineers. Kahit ang ating health practices, nasa pag-iisip. Sa laula ka ba o hindi? Kaya ba kumakalat ang mikrobyo dahil sa paraan ng pag-iisip mo tungkol dito? Ano talaga ang mentality mo? Na pagmahal mo sa buhay, kahit umuubod, sumusuka ng dugo, okay lang na langhapin mo yung buong hininga niya kasi mahal mo siya sa buhay? O magtatampo ka, may sakit ka dahil nagtatakip ng kanilang bibig at ilong yung mga nag-aalaga sa iyo? It's the mentality. Pero kung alam mong hindi mo dapat ipagtampo para huwag din silang magkasakit at patuloy ka nilang maalagaan dahil sila walang sakit, maiiba ang attitude mo sa buhay. Do you worry a lot? Are you always afraid? That has no space in people who have God in their hearts. But the reason why worry and fear take over is because there is less and less space for God. Therefore, there is more and more space for worry. Nag-aagawan si Satan at ang God sa ating mind kung sino ang uupo sa trono noon. Kung sino ang paupuin mo, yun ang magwawagi. Kaya tayo ang namimili. Who will lord over my mind? Who will lord over my emotion? Who will have control over my action, therefore my habits, therefore my character, therefore my destiny? Dapat yung isip, suko agad. Pag yung isip ng temptation, sinunod mo, at malayo na ang darating mo patungo sa tukso, pagkaharap ka na ng tukso, hindi ka na makakaiwas, pasubo ka na eh. Ang pagtanggi sa idea pa lamang. Sa realm of thought pa lamang. So it's really all about you. It's in you. It's up to you. Kung magiging mapag-alala ka, tahimik, matatakotin, o peaceful. Ephesians 6:12, we are not fighting against humans. We are fighting against forces and authorities and against rulers of darkness and powers in the spiritual world. Isa sa mga ibig sabihin ito among many, ang tunay na kalaban mo hindi flesh and blood. Ang tunay na kalaban mo, spirito. In other words, ang tunay na kalaban mo is in the mind. In the realm of the invisible, the inaudible, the intangible, in the realm of thought. So fight in the mind, fight at thought level. Fight and win in the realm of thought. At paano mananalo yon? Bawat isang ideya na malayo sa turo ni Jesus, bawat isang ideya na nagtuturo ng magulo tayo kaysa mapayapa, maging maibigin tayo, tinuturuan tayong maging magalitin imbes maibigin, tinuturuan tayong maging makasarili imbes maging mapagbigay, lahat yan isusuko agad sa Panginoon. At pag may naiisip ka agad na takot, pag nagawa mo na yung mga dapat para yung takot mo ma-minimize, kailangang tanggalin mo yun sa iyong isip. Sabi ng 2 Corinthians 10:5, we take captive every thought to make it obedient to Christ. Thought. Anong mga lumalabas sa ating isip? Anong mga nakakatha ng ating diwa? Isunod sa kalooban ni Jesus. At pag isinunod natin yon, doon mawawala yung ating mga walang basis na mga pag-aalala. Yung mga walang kabuluhan ng mga takot. Magkakaroon tayo ng kalayaang magkaroon ng katahimikan kahit may problema. Kalayaang lumigaya kahit na imperfect ang buhay. Because you focus on the positive, you focus on the blessings of God,
and you focus on the promises of God. It's all in the mind. Walang makakakontrol kundi ang sarili din natin. Kaya piliin natin, mga kapatid, kung sinong kumukontrol ng isip natin, sino ang umi-impluwensya. Kung minsan yung madalas mong kausap, nakaka-impluwensya yan sa'yo. Yung madalas mong pakinggan, panoorin, hinahangaan, nakaka-impluwensya yan. Doon pa lang mamili ka na. Saan ako dadalhin ng taong ito? Saan ako dadalhin ng ideya na ito? Saan ako dadalhin ng seminar na ito, ng school na to, ng church na to? Saan niya dadalhin ng utak ko? Bibihagin ba niya? Pabubuhayin ba niya ako sa takot, sa pangamba, sa pag-aalala? O makakalaya ako na magagawa ko ang tama at matapos magawa ko yun, malaya na akong mamahinga, tanggapin ko anong kalooban ng Diyos para sa akin after I have done my best. The battle is in the mind. Be conscious of that. At ngayon ang gagawin natin, we will all focus on how we think. Let us bow before the Lord and consider, how do we think? Sino ang umi-impluwensya sa akin? Itanong niyo sa inyong sarili. Ano ang mga pinapayagan kong makahubog, makakulay, makaakay ng aking isip? Saan ako dinadala? Sino ang mga good and bad influences in my life? Lord, habang ang inyong mga anak ay nagbubulay-bulay, nag-iisip, ipakilala niyo sa amin ang aming mga sarili. Ipakita niyo ang katotohanan tungkol sa amin. Makita namin kung anong pag-iisip namin ang pumupunta sa worry, fear. Teach us to control our minds, to control the way we think, and to bring every thought captive to the idea, to the concept, to the teachings of your Son, Jesus. At nawa, habang ito ginagawa namin, dagdagan niyo aming pananalig, ang aming pananampalataya, at ito'y magbunga ng kapayapaan, katahimikan, katiwasayan sa aming buhay. Huwag nating madaliin, bulay-bulayin natin ang mga katotohanan ito. Think about how you think and surrender your thought pattern to the Lord. If you're already good, then be better. If you're better, then be the best. Because room for improvement is the best room in the world, the largest one in the world. Lord, as your people are silent before you, teach us to analyze the way we think. Ma-isolate namin yung nagbibigay sa amin ng needless worry, and teach us to have more faith in you. Magbulay-bulay tayo sa tulong ng Espiritong Banal. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang It's your thought. Sa akin o kahirap malirik, dating sarado ang isip kay kitig. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto, unawa sa kapwa-tao nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigil lagi ng pag-ibig.
magsalita man, wika ng bawat tao. Ang pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod, at hindi nga nagkukulang kailanman. Kung Jesus ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi, puso ko ay nagpupuri, tingking pagluluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi, puso ko ay nagpupuri, tingking pagluluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga bagay po na maaari nating kilalanin, pag-aralan, ipagmalaki bilang mga Pilipino, hindi naman para magyabang, kundi para magkaroon po tayo ng mahalagang pagtingin sa ating mga ninuno, sa ating nakaraan at sa ating sarili. Sabi nga po, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi nakararating sa paroroonan. Kaya mahalaga rin naman na atin pong pagbulay-bulayan, pag-aralan, yung mga karunungan ng ating bayan. At ngayon po ang ating hiyas na itatampok ay isang kasabihan. Bakit po hiyas ang kasabihan? Sapagkat bago naman tayo makagawa ng isang kasabihan, kailangan ng napakahabang panahon, ng pag-aaral, ng pagmamatyag, at ng isang sensitibong puso sa mga katotohanan sa daloy ng buhay. Bawat isang kasabihan po ay maaaring isa o maraming buhay na nagtulong-tulong, nagsama-sama upang makita ang mga batas ng buhay, ang mga daloy ng mga katotohanan. Kaya nga po ang isa nating pagbubulay-bulayan ngayon na kasabihan ng ating bayan na hinango po sa koleksyon ng UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma Quintanar at mga kasama. Sabi po ng kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Tama nga naman po. At ito po, kung ibabase natin doon sa kanyang pangunahing kahulugan, yun pong literal, totoo naman. Sa mga larangan ng digmaan, yung mga bayani, habang nasusugatan, habang tinatamaan at nagdurugo o kaya po ay lumilipad ang mga punglo sa paligid, ay lalong tumatapang. Yun po yung mga bayani. Siyempre may mga duwag na pag nasugatan, umaatras naman. Pero ang mga bayani, pag nasusugatan, nag-iibayo pa ang tapang. Subalit higit po dito sa pangunahing kahulugan nito na yung literal, meron pa pong malalim na kahulugan siyempre ang hiyas ng bayan na kasabihan na ito. Na ang taong talagang matining ang loob, ang taong talagang mahusay ang kalooban, ang tao na talagang magiting ang kanya pong pagkatao, habang siya po ay hinahamon ng mga
na kapaligiran, habang siya po ay pinipilit na ikulong, ay lalo naman siyang nagpipilit na makalaya. Habang siya'y minamaliit, ay lalo naman niyang pinapatunayan ang kanyang kadakilaan. At habang siya po ay pinahihirapan sa kanya pong pagtatangkang makamit ang kanyang minimithi, ay lalo naman po siyang nagsusumigsa at lalo naman siyang nagsisikap na malampasan ang mga hadlang na ibinibigay sa kanya. Yan po ang tunay na kabayanihan. Hindi madaling matakot, hindi madaling umatras, hindi ningas-kugon, hindi madaling panghinaan ng loob, at hindi madaling alisan ng damdaming marubdob upang maituloy ang mga dakilang adhikain. Yan po ang isang tunay na kabayanihan. Hindi madaling pigilin ng mga kalungkutan, hindi madaling pigilin ng mga balakid o hirap. At yan po ang isang tunay na kabayanihan. Yung pong tayo ay magkaroon ng isip na kapag naidalangin na natin at nadesisyon na natin gawin na isang bagay, hindi tayo madaling hadlangan. Habang nagkakaroon ng hadlang, lalong tumitibay ang ating determinasyon na ito'y malampasan. Habang tayo nasusugatan, lalo tayong tumatapang. Yan po ang isang magandang kaugalian ng ating bayan na dapat nating alalahanin. Hindi po yung ningas-kugon na sabi ng mga banyaga tungkol sa atin, kundi yung kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Dalangin ko'y iyong tanggapin, na maging karapat-dapat sa iyong paningin. Kung may pag-aalinlangan, ang aking paniwalaan ay ikaw. Ang kailangan ko'y iba yung lakas upang di ko natahakin ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko panatiliin mong wagas. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko
araw hanggang sa paglubog nito. Ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatal niyang gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasap ang inyong kapayapaan. Pati ningning ng bituin at liwanag niyang buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa diliman o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin
Bakit kapag Biyernes, munggo ang ulam? Ang munggo kasi maraming protein. At alam niya na ating mga ninuno na mabuti sa katawan. Ngayon, dahil sa relihiyon, nagkaroon ng pangingiling kung Biyernes at nagkaroon ng tradisyon ng marami na huwag kakain ng karne kung Biyernes. So ano magandang substitute? Munggo. Kasi maraming protein yan. Di may hahambing pag-ibig niyo sa akin. Di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa'kin. Di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Sadyang di mapigil ang kabutihan niyo. Kahit tumigil pag-ikot ng mundo, sa'king kahinaan di magbabago. Pag-ibig niyo sa'kin laging naririto.
pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan,
nadarama. Isigaw sa lahat ng bansa, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Yahweh aming pastor, sa tuwing sumina. Ang iyong kanya ay sisigon sa gitna ng sikwan. Ang tungkol niyo at pamalo ang sangkala. Sa likod niyo kayo'y may handang tulad. Kami ay hindi magkukulang. Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Sabay-sabay po natin isigaw, si Jesus lamang ang buhay. Siyang tunay, si Jesus mabuhay! Lamang ang tunay, Jesus, lamang ang tunay, Jesus, lamang mabuhay. Jesus, lamang ang buhay, Jesus, lamang ang tunay, Jesus, lamang mabuhay. Jesus lamang! Jesus, lamang ang buhay, Jesus, lamang ang tunay, Jesus, lamang mabuhay. Ang iyong liwanag ang magsisilbing tanglaw sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Isa lamang ang ating sigaw, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Jesus, lamang ang buhay, Jesus, lamang ang tunay, Jesus, lamang mabuhay. Jesus, lamang ang buhay, Jesus, lamang ang tunay, Jesus, lamang mabuhay. Jesus, lamang ang buhay, Jesus, lamang ang tunay, Jesus, lamang mabuhay. Buhay ang Diyos, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Alleluia. Diyos ng Pilipinas! Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!